Good evening everyone! I hope nakikita niyo ako ng maayos dito sa video dahil napakadilim na dito sa bukid. I decided to go today dahil 2 weeks na ako nasa Pilipinas and last time na nakauwi ako, hindi talaga ako nakauwi dito sa bukid. So ngayon na andito na tayo, makapag-film na naman nga ulit para alam ko kayo din, namimiss niyo yung bukid, no? Iba kasi talaga yung iba kasi talaga yung vibes, iba talaga yung feeling, yung pagdating mo dito, yung ang init sa city, ang ingay, pagdating mo dito sa bukid, yun na yung background noise mo, yung mga crickets. Kaya gustong gusto ko talaga umuwi dito. And I know, karamihan sa mga nagfa-follow sa akin dito, ang iba ay nasa abroad din. And I know the feeling, how you miss the place, how you miss yung bukid life, kung umuwi ba kayo sa bukid dito sa atin. Talaga nakakamiss, wala mang tubig, wala mang ref, wala mang TV, pero ang ganda pakinggan nung wala kang ingay talaga, walang kapitbahay na nagsisigawan, walang mga motor, walang mga kotse na nag-iingay. Ang sarap sa pakiramdam, and that is really a reset for me. So papakita ko sa inyo ngayon, andito ako sa baba. May kaharap ako na ilaw, kaya medyo lumiwanag. Ayan ang yung maririnig natin ngayon. Kanina masyado akong, maaga pa ako nakarating dito, tanghali pa. Pero nagsiesta ako, nagpahinga. Kasi parang iduduyan ka talaga ng hangin. And then, pagkahapon nagmerienda kami, nagkape. Doon ako tumambay sa taas na naman. Kasi nakikita mo yung sunset. So, nakapag-video ako pero kaunti lang. Ngayon, sabi ko, parang gusto ko naman i-share sa inyo. Nakaka-overwhelm. Pero ang tamad ko talaga mag-upload. Ang tamad kong mag-edit. Ang dami kong ginagawa. Minsan, nag-aano na ako. Yung, alam mo ba, yung parang na-addict ka na scroll, nag-scroll sa social media. Pero may mga natutunan naman ako sa mga scrolling ko kasi hindi naman yung mga fina-follow ko. Hindi naman putyo-putyo na mga walang mga learnings. So, parang nagpo-podcast, mga ganun. Okay. So, nauubos yung time ko sa ganun. Yung mga edits ko, yung mga uploads ko, ang hilig ko magkuha ng videos and pictures na hindi naman na-upload at na-edit. So, uncut natin. Hindi na ako gagawa ng edit dito. Biglang upload na lang. Date today is February 1. Tingnan natin kung ano share ko sa inyo today, ha. Kanina pala kumuha sila Grace sa baba nung Unsay mong kwaon? Grace? Ipat na. Kuha siya ng malunggay. Ayun si Grace, oh. May tanim din kami na malunggay dito. Mag-greet ka, Inblaan. Beautiful guys, sa mga gulay, kamunggay, bol mo di gulay. Oh, okay. Beautiful daw. Pwede din sa iba, Beautify. Beautify, damo. Kasama yung aso ko na maliit. Okay, so eto na nga ngayon ang view ko dito sa bukid. Ito yung front niya. Wala akong, ang kapitbahay ko dun. Pa sa kabila, madilim. Wala, hindi nagailaw yung kanilang tatanungin ko sila, kuya, ba't hindi nagailaw? Yung caretaker ko, ba't hindi nagailaw yung kanilang solar doon? Etong first ko dito na solar light. Naka-solar light lang yan siya dyan. Doon sa baba naman, bukas makikita nyo naman yan pag gising ko bukas, mag-upload na naman ako ng video. Ayan siya dyan ay, bahay ng mga manok, manukan ko yan dyan, may solar din sila. And, ito na nga. Yan yung front view ng aking bahay. Dati, puno yan siya dito ng tanim. Yan. Pero, yung season ngayon, napakainit. Hindi na masyado dumadami yung aking mga tanim. Pero pag naulan naman, yun. Kasi yung mga bulaklak ko dito, yung bukid bulaklak sila. Kusa lang sila tumutubo. Dumadami. Pakinggan nyo yung mga huni ng
Anong ang term niyan sa Tagalog? Ayan. May maganda ako ditong bulaklak. Ano mga pangato? Adelpha? Daisy? Ayan, oh. Di lang kita ngayon kasi madilim. Wait, hanapan natin ng ng flashlight. Ayan. Oh, kaganda-ganda niya. I-thumbnail natin yan sila. Oh. Kaganda no. Ito pa yung pangarap ko talaga na bahay. Dati. Bata pa ako. Hanggang sa nagtrabaho, nagnegosyo, nagka-income. Sabi ko, alis talaga ako sa city. At mahilig kaming pumunta ng mga bukid-bukid area. Mag-book ng mga accommodation. Ayan. Dahil ito yung cravings. Ito yung therapy. Ayan yung mga bulaklak, oh. Bulaklak bukid. Yellow yung mga kulay niyan. Ayan. Lapitan natin mamaya with flash. Ayan. Kita pa yung spider ang tawag dyan, web. Ayun, bulaklak din yan siya. Ayan, namatay na yan siya sa init. Pero kasi puputulin na yan siya pag umulan sana. Ayan, kumakalat lang sila dito. Ngayon madami na silang wala. Ayan, maraming maliliit ulit na tumutubo. Ayan, no. Yung iba ay dahil kakalinis lang ni kuya ng ng lawn, charot lawn. Kaya yung iba ay naputol. Pero madami yan sila dyan. Ito pa yung isa. Ay, nasali ng putol. Pero, ayan, mga bulaklak na yan sila. Pasok tayo dun sa pasok tayo dun mamaya sa kubo. Papakita ko sa inyo yung makikita nyo na view. Pero alam ko naman ilang beses nyo na nakikita yung ganyan, 'di ba? Ayun si Blue Blue. Si Blue. 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 Hey. Blue. Scary man ang eyes mo, Blue. Blue the Shih Tzu. Okay. Ano ko sa inyo kung saan ako madalas tumatambay. Doon naman ako sa likod tumatambay. Halos kasi paghapon na masarap tambayan doon. Pero hindi pa ako nakapagpagawa ng upuan. Gagawa ako ng upuan doon na tatambayan sa likod. Kasi parang mas masarap tumambay. Papakita ko sa inyo ha. Ito ang motor na ginagamit nila kuya. Doon sa baba ng caretaker ko, maghakot ng mga bagay-bagay, tubig, or kahit na ano pa man, o Rusi, yung brand na bukid motor dito sa bukid. So ayan, innovated. May mga ganyan, may mga tali, backup tali na yan sila. Ito, nilagyan pa ng ganito, upuan sa front, yung mga sumasakay tangke. Ayan. Dito naman ako tumatambay sa part na yan pag hapon na. Yan siya. So nilalagay ko lang yung upuan ko dyan na malapad, nililipat ko dun sa taas para makita ko yung view dito sa front. Ang dami ko na palang magagandang bulaklak dito pero dahil nga walang ulan, kaya kawawa yung mga tanim ko. Papalipat ko pala ito bukas. O kawawa naman siya dito. Papatanggal ko na lang ito bukas. Ngayon, tatanggalin ko na lang siya ngayon. Kasi sayang. Nalanta na siya. Ay, nalanta, nalaya. Dahil walang ulan pa. Ito pala yung bulaklak. Kita nyo yung walang ulan talaga. Yan. Anong tawag nyo sa bulaklak na ito? Sa amin, ang tawag namin dito ay $1 million. And huwag kayong yung mga tao na pumupunta dito sa bukid, tapos may makita kayo nagbebenta ng mga ganyan, ganito, and then dadalhin sa city, itatanim ninyo. Ingatan nyo lang or be aware lang na yung mga ganito ay tumutubo lang talaga sa mga malalamig na lugar. Mas
kaya nilang mag-produce ng bulaklak at magpadami kung nasa lugar sila na malalamig. So kung dinala nyo yan sa city, parang hindi din siya ata mamumulaklak. Ewan ko lang sa iba ha, or baka hindi lang talaga ako marunong mag-alaga ng ganyan sa city. And dito, si Madam Baby, nagpadala siya ng seedlings. Nakita niya sa Shopee. So, nag-check out siya ng mga seedlings ng ganyan na bulaklak. So, pinadala ko dito sa bukid. Tinanim nila. Okay, ang ganda tingnan, oh. Mas maganda pa ito pag nakatapok. Mas madami dyan sa gilid. Actually, madami akong tanim dyan sa gilid, eh. Pero, yun nga, super dry ng panahon ngayon dito. Yan, kailangan na to sila matanim ulit dahil mga matatanda na. Kailangan na mapalitan. Pero hindi pa mapalitan ngayon dahil nga walang ulan. Malaki na yung kawayan ko sa likod. Bahay na aking caretaker at kusina na din namin. Ito na yung view pag nasa likod. Dito ako natambay pag hapon. Ito na yung view sa likod. Yun yung room ko dun sa taas. Kusina dyan. And tanaw ko yung malaking area. Provincial lights. Dun sa baba. Yan siya. Lights na yan dyan. Kita na talaga yan siya dito. Dito tayo lipat. Yan, dito yung spot ko. Hindi na makita yung spot ko. Yan, dito ako tumatambay paghapon. Kasi most days may sunset talaga dyan. Dyan talaga nagsiset. Dyan talaga nagsasunset. Ayun, so maganda mag-coffee, tapos malamig yung klima. Ito pa yung naririnig mo. Ay, ano yan? Sana umulan. Sana umulan lang talaga. Okay. So, pasok ka dun sa loob ng bahay para makita ninyo yung view ko ngayong gabi. Si Grace naman nagluluto. Hindi mo hugasan. Bumili pala ako ng ganito sa city. Ayan. Bumili ako ng ganito sa city dahil magtatanim ako ng gulay dyan. Tatamnan ko yan siya ng gulay. Ang ilalagay ko na lupa ay mixed organic and fertilizer na. Organic fertilizer. Tapos lupa. Para hindi siya sa lupa. Para hindi ako direct sa lupa magtatanim. Kung itong gagamitin ko, pwede ko silang ibitay. Like example, alugbate. So hindi madumihan. Hindi talaga madumihan yung dahon niya. At mas madaling linisan pag gugulayin na. Tangke, nagpatanim ako dito kay Gracie last time ng mga ganyan, kailangan na nga maanuhan, oh. Buti lang may kaunting tubig na diligyan pa sila para dumami. Maganda to siya, ito na initan talaga, and pag morning dyan talaga yung init niya. Blue doon ako kanina nagsushoot ng video sa harap. Uy! Sana umulan na lang. King! 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 Ang aming aspin sa bukid. King! Shh! King! King! And akyat doon. Medyo mahirap lang. May matadik kasi itong aking dito. Aking hagdan. So akyat doon. Akyat tayo. Sige.
Lucky. Ayun na, naiwan si Blue. Napakalinis tingnan talaga pag yung ano, ay bagong linis. Napakakamba pag yung damo na trim lahat. Kwarto ko dito. Ayan. Na-set up ng aking kulambo. Dahil may lamok kahit pa paano. Ewan ko saan galing ang lamok. Wala namang tubig dito. Ayan, nakaset up ng aking kulambo. Kanina nag-siesta dito si Grace natulog sa labas. Dito sana ako sa labas kanina din, pero ang lamig. Sobrang lamig, hapon pa lang napakalamig na. Maya-maya ay kakain na kami. Dahil medyo gutom na din. Uy, may chair pala ako dito. Dinala ko din yung aking speaker here. Para may backup music. Dito may backup tambayanan. Alam niyo na yan. Nagpagawa ako ng tambayan dito. Tambayan dyan. And doon ako tumatambayan. Paghapon. Doon ako galing kanina. Okay. Ang ganda nitong mga lights na nabili ko. Ayan. Cute, no? Solar din yan sila. Ito ay kisame na. Kisame ay ano na pala, roof na. So yun lang. Dati, yung mga taong pumupunta dito, ang mga kapatid ko, ano sila, takot sila dito. Kasi nga, for 40 years, imagine si Ate Liv ay 40. For 40 years, wala daw talaga nakatira dito. Wala nakatira. Bali, sila ay nagpa-farm lang talaga sa area na ito. Ngayon pa daw, first time nagkaroon ng bahay dito. Sa akin naman ay, wow. Okay. Kaya yung sabi niya, pag madaming mga ano dito, madaming bubuyog o kung ano man, sinasabi niya ay kasi dahil ano, na manol ba, first time ng mga ano dito, ng mga insect makakita ng ganyan. Kailangan ko pala bukas maglinis talaga, oh. Kasi 2 days mo lang na hindi malinisan dito, ay, ayan, oh, nagka-cobwebs na agad. Ang daming ano nanggagamba, pero okay na lang din dahil may nagka-catch sa mga insects. Check ko yung mga lights. Baka may mga lights na kailangan ng palitan. Ayun, may dalawa. 1, 2. May dalawa ng punder. Yan, 1, 1, 2. So, baba naman ako ulit. Dahil maya-maya kakain na kami. Oh, yung bayabas na kinat, madami na ding dahon ulit ngayon. And yung mayana, malabong, malaki na din. So, after this, kakain kami. And, liligid-ligid na naman, tutulog. Yun lang ang buhay dito sa bukid. Tulog, kain lang. Okay, update ko kayo mamaya pagkakain. Ang ganda ng design niya, no? Sino nakaka-appreciate ng design na yan? Dito sa kabila ay upuan din. Ayan. Magkabilaan yung tambayanan, magkabilaan yung upuan. Napaka-relaxing. Ayan, so kayo ba? Ano yung mga cravings nyo sa life habang tumatanda tayo? Ako kasi lumaki talaga kami na walang amin. Nakikitira lang kami sa lupa ng iba. Kami yung nagbabantay. Tapos nung nabigyan ng opportunity, hindi naman sa tawag niyan, anong tawag dito mayaman or ano, hindi, wala po. Pag may opportunity lang, grab agad. Yun lang. For example, sa akin, nagtitinda ako ng kahit na ano-ano sa Bangkok, okay? Kahit na hindi ko siya linya, for example, may nagpahanap sa akin ng parts ng sasakyan. Normally, yung mga sinusupply ko lang naman, mga cosmetics, mga damit.
Pag may nagpahanap sa akin ng parts ng sasakyan, grab ko din yan. Pag kahit na anong tinatanong sa akin, kahit na wala ako, ginagrab ko, hinahanapan ko ng paraan muna bago ko i-decline, bago ko sabihin wala. Ganun ako. And then pag may naipon, invest agad. Kasi ngayon tumatanda ako, hindi naman natin yun, unstoppable naman yan. Yung cravings talaga ay peace. Ganyan lang oh. Kasi paglabas natin dito, maingay na ulit yung city. Paglabas ko dun sa highway, ang dami na ulit mga sasakyan, ang dami ng mga taong stress. Pero pag andito ako, reset talaga. So kayo, ano yung cravings ninyo? Yung sa mga OFW natin siya ng mga friends and followers, or kahit na nasa Pilipinas, ano yung cravings ninyo pag umabot na kayo sa age na 40, 50 at 60? Comment down below para naman alam ko yung mga thoughts ninyo, yung mga pangarap din ninyo. And at least ay, parang may ano lang tayo ba, may ano dyan, may connection tayo. After this, kakain na kami and babalitaan ko kayo kung anong gagawin namin after. Kasi nagpabili ako ng luya, hindi ko alam kung malulutuan ako ni Gracie ng luya para sa aking tea. See you on our dinner.